Bibigyang prioridad ni Councilor Vico Soto ang proyektong pangkalusugan sa Pasig City sakaling siya ang mahalal na alkalde ng lungsod sa darating na halalan. Kahit bagito pa sa politika, desidido ito na magsulong ng mga reforma sa lungsod ng Pasig. Ito ang balita ni Grace Casin. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, inamin ni Councilor Vico Soto na hindi biro ang kanyang pagsabak sa mayoralty race sa Pasig City ngayong 2019 midterm elections. Lalo't isa siya sa pinakabatang konsehal sa lungsod. Pero hindi umano sukatan ng edad kapag pag-unlad ng bayan na ang pinag-uusapan. Paano mo masasabi na makakapanungkulan ka ng mas mahusay kaysa sa kasalukuyang alkalde? Alam niyo, Kuya Daniel, ako hindi po medyo nahihiya magbuhat ng sariling bangko. Pero confident naman po ako na bagamat bata ako, ay handa po ako para sa trabaho. Hindi lang naman po yung 2.5 years ng politika yung experience ko. Meron din akong experience na iba sa gobyerno, pati sa civil society, na siguro yan yung maipagmamalaki ko na wala ang mga ibang kandidato. Nagkaroon din ng pagkakataon ng kanyang mga kababayan na malaman ang kanyang mga plano sakaling maluklok na bagong alkalde ng Pasig City. Ano ang pangunahing proyekto na nais ninyong ipatupad na hindi pa nagawa ng kasalukuyang administrasyon? Universal healthcare o kalusugan pangkalahatan. Gaya nga po nung nabanggit natin kanina, although may national na legislation para dito, kailangan pa rin talaga natutukan ito ng lokal na pamahalaan. Ngayon po, pumunta po tayo sa public hospital sa Pasig. Sa infrastruktura, yung kasalukuyang administrasyon, okay po sila pagdating sa infrastruktura. In fact, yung General Hospital ng Pasig, kaka-renovate lang po niyan last year. Maganda, may bagong equipment, maganda tingnan. Pero po pag pumunta yung mga Pasigenyo doon, laging sasabihin, naku sorry, wala yung gamot. Maliban sa proyektong pangkalusugan, nais ring masolusyonan ni Soto ang traffic sa kanilang lugar. Para sa kanya, hindi ito kayang lutasin ng at-even number coding scheme. Kailangan din anyang palakasin ang Pasig Ferry para maging alternatibong transportasyon ng mga residente. Nais din niyang bigyan ng dagdag na suporta ang mga produktong gawa ng mga Pasigenyo sa pamamagitan ng kanilang livelihood programs. Ayon kay Soto, suportado ng kanyang mga magulang maging ng kanyang tiyuhin na si Senate President Vicente Soto III ang kanyang desisyong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines.